Nako, humanda kayo sa nakakagigil na istorya ng paghihiganti na magpapainit ng inyong gabi. Ito ang kuwento ng isang babaeng minsay biktima, ngayoy reyna ng kanyang sariling kapalaran. Simulan na natin, at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang ganitong drama. Alas, 11:10 na ng gabi, at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. "Magluto ka na, babae! Gutom na ako!" Sigaw ni Raffy Tulfo, ang aking asawa. Tahimik akong pumasok sa kusina. Pagkalipas ng 20 minuto, lumabas ako, bitbit ang isang bandeha. Akala nila'y masarap na hapunan, ngunit nang alisin ko ang takip, hindi pagkain ang laman. Ito ay ang kanilang one-way ticket patungo sa kanilang sariling impyerno sa lupa. Ang kalye sa labas ay tahimik. Tanging ang gulong lamang ng aking sasakyan ang maririnig habang pumapasok sa garahe. Nanghihina ang buong katawan ko. Buong araw akong nakaharap sa tambak na audit report sa opisina na kailangang matapos kinabukasan. Ang ulo ko'y kumikirot, tila may martilyong humahampas. Pilit pa rin akong ngumiti, iniisip ang malambot na kama na naghihintay. Gusto ko lang maligo ng mainit at matulog ng mahimbing. Pinatay ko ang makina at tamad na naglakad patungo sa pinto. Ang mga susi ay kumakalansing sa aking nanginginig na kamay dahil sa pagod. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa aircon. Kakaiba, karaniwan, sa oras na ito'y patay na ang ilaw sa sala, ngunit ngayon, maliwanag ang lahat. Bigla akong kinabahan. Huminto ako sa may pintuan nang makita ang 3 tao na nakaupo sa sofa sa sala. May mga mukhang hindi ko mabasa. Si Raffy, ang asawa ko, ay nakaupo sa gitna, mayabang na nakadekwatro. Sa kanyang kanan, si Mami Pinty Gonzaga, ang aking biyenan, na nakatingin sa akin ng matalim at mapanumbat. At sa kanyang kaliwa, si Alex Gonzaga, ang hipag ko, na naglalaro sa kanyang cellphone. Bagamat paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin ng may mapanudyong ngiti. Bago pa ako makapagmagandang gabi, biglang tumayo si Raffy at mabilis na lumapit sa akin. Pula ang kanyang mukha sa galit at nakakuyom ang kanyang panga. Nakita ko ang ugat sa kanyang leeg na lumabas. Senyales na malapit na siyang sumabog. "Mahal, kararating ko lang." Hindi ko pa natatapos ang aking pangungusap nang isang malakas na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Ang tunog ay napakalinaw na pumunit sa katahimikan ng gabi sa sala. Isang matinding kirot at init ang kumalat sa aking mukha. Napalingo ang ulo ko dahil sa lakas ng sampal. Namanhid ang buong katawan ko. Ang pagod na aking nararamdaman ay tila naglaho. Napalitan ng matinding gulat. Ang aking kanang kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang aking pisngi na nagsisimulang mangawit. Tiningnan ko si Raffy. Sinusubukang makita ang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit wala akong nakita. Tanging ang kislap ng galit. "Anong oras na, Elena?" "Ang cheap mo!" sigaw ni Raffy sa aking mukha. Maginhawang lumagablab ang aking blusa. "Sino ka para umuwi ng ganito kagabi? Gala ka ng gala habang ang asawa mo'y naghihintay sa bahay." Pilit kong pinigil ang mga luha na nagbabadyang lumabas. "Raffy, nag-overtime ako. Alam mo naman na malapit na ang deadline. Napakarami kong trabaho. Tsaka, nag-text ako sa'yo kanina." Sagot ko nang nanginginig ang boses, ngunit pilit na pinananatili ang kalmado. Ayaw kong magmukhang mahina sa harap nila. "Palusot!" putol ni Mami Pinty sa matinis na boses. Tumayo ang matanda mula sa sofa at dinuro ako sa mukha. "Anong klaseng asawa ka? 1 oras na kaming nakaupo dito, nagugutom. Walang nakahanda sa mesa, walang laman ang kaldero. Sa ref, malamig na tubig lang. Gusto mo bang mamatay kami sa gutom ng asawa mo?" Tumugon naman si Alex nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Tila mas mahalaga pa ang kanyang social media kaysa sa akin. Konting self-awareness naman. Asterisk, Ate Elena, asterisk. Si Raffy ay pagod na pagod sa pagstay sa bahay. Ang pinakamababang magagawa ng isang asawa pag uwi galing trabaho ay magdala ng pagkain o magluto, hindi umuwi ng walang dala. Sayang, walang silbi. Tiningnan ko sila isa-isa. Si Raffy na walang trabaho sa loob ng 6 na buwan
dahil tinanggal siya sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Bagamat laging sinasabi sa mga kapitbahay na nagtatayo siya ng sariling negosyo. Si Mommy Pinty na bawat buwan ay humihingi ng libu-libong piso para sa kanyang gastos at sa kanyang mga social gathering. Ngunit hindi man lang makapag-angat ng isang maruming pinggan sa bahay na ito. At si Alex, isang 25 taong gulang na babae na ang tanging trabaho ay matulog, kumain, at mag-online shopping gamit ang aking credit card. Lahat sila'y nabubuhay sa aking pawis. Lahat sila'y humihinga sa ilalim ng bubong ng isang bahay na ang amortization ay binabayaran ko buwan-buwan. At ngayon, sinisigawan nila ako dahil nahuli ako sa pag-uwi para ipagluto sila ng hapunan. Pumunta ka na sa kusina, babae. Sigaw ulit ni Rafi. Ngayon ay marahas akong itinulak sa balikat hanggang sa matumba ako at bumangga sa sapatos. At huwag kang lalabas sa kusina hanggang hindi nakahanda ang masarap na pagkain sa mesa. At mag-ingat ka, kapag hindi masarap, ihahagis ko sa mukha mo ang pinggan. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilin ang galit na nagsisimulang magliyab sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw, ibuhos ang lahat ng pagkadismaya na matagal kong kinimkim. Gusto kong paalisin sila sa bahay na ito sa sandaling iyon. Ngunit hindi. Ang galit ay sisira lamang sa aking plano. Kailangan ko ng kalmado para maibalik ito sa kanila sa pinakamasakit na paraan. Isang eleganteng paghihiganti na hindi nila malilimutan habang buhay. Inayos ko ang aking sarili at ang aking damit. Tiningnan ko si Rafi ng diretso sa mata. Wala nang takot o kalungkutan sa aking tingin. Tanging isang walang laman na kalamigan. Sige, sabi ko ng mahina ngunit matatag. Ihahanda ko kayo ng isang espesyal na putahe, ang pinakaangkop sa inyo ngayong gabi. Nang hindi naghihintay ng kanilang sagot, nilampasan ko si Rafi. Hindi pinansin ang mapanlibak na tingin ni Mommy Pinty at ang mapanudyong tawa ni Alex. Naglakad ako ng diretso patungo sa kusina, ang lugar kung saan karaniwan akong nagtatrabaho ng ilang oras. Nagsisilbi sa kanila na tila ako'y isang katulong. Ngunit ngayong gabi, magiging iba ito. Ngayong gabi, hindi ang amoy ng masarap na pagkain ang lalabas sa kusinang ito. Ngayong gabi, ang kusinang ito ay magiging lugar kung saan ko ihahanda ang kanilang pagkasira. Pagdating ko sa kusina, mahigpit kong isinara ang pinto. Sumandal ako dito at ipinikit ang aking mga mata sandali para magtipon ng lakas. Ang kirot ay naroon pa rin, ngunit ang sakit sa aking puso ay mas hindi matatagalan. Sa loob ng 5 taon ng aming kasal, lagi kong sinisikap na maging isang debotong asawa. Binaliwala ko ang katamaran ni Rafi. Tiniis ko ang mga kritisismo ni Mommy Pinty at sumunod sa mga kapritso ni Alex. Akala ko, sa pasensya, magbabago sila. Kung gaano ako kamali. Ang aking pasensya ay nagpakain lamang sa halimaw sa kanilang loob. Sila'y naging mas sakim, mas malupit, at mas walang hiya. Binuksan ko ang aking mga mata. Ang mga luha na aking pinigil ay natuyo. Hindi sulit ang umiyak para sa mga parasito na tulad nila. Nagtungo ako sa isang drawer sa sulok ng kusina kung saan ko itinago ang mga mahahalagang bagay na aking itinatago. Sapat na. Ang drama ng pamilya na ito ay kailangang matapos ngayong gabi. Ang tunog ng kutsilyong tumatama sa chopping board ay malakas na umalingaw-ngaw. Clack, clack, clack. Ang ritmo ay pumuno sa kusina, tumagos sa mga dingding hanggang sa sala. Alam kong eksakto ang iniisip nila doon. Siguradong nakangiti sila ng may kasiyahan, pakiramdam na matagumpay dahil muli nila akong napasunod. Marahil ay iniisip nilang ang tanga at takot na asawa ay mabilis na naghihiwa ng sibuyas o karne para sa kanilang piniling mga tiyan. Ngunit sa counter ng kusina, walang isang sangkap. Ang malaking kutsilyo ay paulit-ulit na tumatama sa walang laman na board. Ito ay bahagi ng palabas. Gusto kong maramdaman nilang sila ang nasa tuktok ng mundo bago ko sila ihagis sa pinakamalalim na bangin. Habang patuloy kong ginagawa ang peking ingay na iyon, ang isa kong kamay ay abala sa paghahanda ng tunay na putahe. Kinuha ko ang isang malaking silver tray na karaniwan naming ginagamit lamang sa Pasko o sa malalaking pagdiriwang ng pamilya. Ang bandeha ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Sa ibabaw nito, hindi ako naglagay ng mga plato ng kanin o nilagang gulay.
Walang nilaga, walang sopas ng manok, o stir-fried vegetables na karaniwan nilang hinihingi. Sa halip, kinuha ko ang isang makapal na folder mula sa isang lihim na drawer sa ilalim ng lababo. Isang folder na 3 buwan ko nang inihahanda, naghihintay ng tamang oras para ilabas. Binuksan ko ito at kinuha ang 3 pangunahing dokumento. Una, ang titulo ng bahay na ito. Noong una, ang bahay ay binili gamit ang aking ipon. Gayunpaman, pinilit ako ni Rafi na ilagay din ang kanyang pangalan upang maramdaman niyang pinahahalagahan siya bilang ulo ng pamilya. Ngunit noong nakaraang buwan, pagkatapos kong bayaran ang huling installment ng mortgage gamit ang aking annual bonus, lihim kong inayos ang paglipat ng titulo upang ito'y nasa pangalan ko lamang. Ang proseso ay komplikado at magastos, ngunit sa kabutihang palad, may kilala akong pinagkakatiwalaang notaryo na mabilis na nagtrabaho ng hindi nalalaman ni Rafi. Ang dokumentong ito ay ang patunay na bawat ladrilyo, bawat baldosa, at bawat pulgada ng lupa sa bahay na ito ay akin. Pangalawa, ang petisyon para sa diborsyo. Kumpleto na ang papel na may pirma ko sa kaukulang selyo. Detalyado nito ang lahat ng dahilan ng diborsyo. Verbal abuse, physical abuse, ang nangyari kanina lang, at buti na lang ay ni-record ng security camera na inilagay ko noong nakaraang linggo sa sala, at financial abandonment. Sawa na akong suportahan ang isang lalaki na ang tanging talento ay mag-utos. Pangatlo, isang tambak ng bank statements na kasing kapal ng isang notebook. Minarkahan ko ng fluorescent pen ang bawat transfer na lumabas sa aking account para pondohan ang kanilang lifestyle. Ang bayad sa kotse ni Rafi, ang buwanang pera para sa gastos ni Mommy Pinty na ginagamit niya para sa kanyang mga social tea parties, ang credit card bills ni Alex para bumili ng branded bags at sapatos, at maging ang pera para sa sigarilyo at gasolina ni Rafi. Lahat ay detalyadong naitala. Ang kabuuang halaga ay napakalaki, sapat para bumili ng isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Ito ang di matatawarang patunay na ako ang financial backbone ng pamilyang ito, hindi ba Rafi? Maingat kong inilagay ang 3 dokumento sa bandeha, ang titulo sa gitna, ang petisyon para sa diborsyo sa kaliwa, at ang bank statement sa kanan. Pagkatapos, tinakpan ko ito ng isang kumikinang na silver bell. Perpekto. Sa labas, mukha itong luxury dinner mula sa isang 5-star restaurant. Tiningnan ko ang aking relo. Eksaktong 20 minuto na ang lumipas. Oras na para sa main event. Inangat ko ang bandeha gamit ang 2 kamay. Hindi ito kasing bigat ng pasanin na aking dinala sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, pakiramdam ko ay ito ang pinakamagandang pasanin na aking dinala. Huminga ako ng malalim, nagpakita ng walang emosyon na mukha, at itinulak ang pinto ng kusina upang buksan. Sa dining room, nakaupo na silang 3 sa paligid ng mesa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pasensya. May hawak na kutsilyo at tinidor, handa ng kainin ang anumang inihanda ko para sa kanila. Nang makita nila akong lumabas na may malaking takip na bandeha, kumislap ang mga mata ni Mommy Pinty. "Ganyan ang gusto ko," sabi niya, nang may pagmamataas habang umupo sa kanyang upuan. Ang isang asawa ay dapat na masipag, hindi sapat ang kumita ng pera. Ang tiyan ng asawa at biyenan ang nauuna. Suminghal si Rafi, nananatili ang kanyang mukha na maasim dahil sa galit kanina. "Napakabagal mo. Sana sulit ang pagkain. Kapag matabang, maghanda ka para magluto ulit." Sumilip pa si Alex. "Ano ang nasa loob, ate? Kakaiba na walang amoy mula dito. Hindi ka naman siguro pasta lang ang niluto, di ba?" Hindi ako sumagot ng kahit isang salita. Maingat kong inilagay ang bandeha sa gitna ng mesa nang may mabagal at taimtim na kilos. Ang tunog ng bandeha na tumama sa baso ng mesa ay nagpatahimik sa kanila sandali. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa, tinitingnan sila isa-isa ng may ekspresyon na nagpakunot ng noo ni Rafi. Marahil ay napansin niya ang matinding pagbabago sa aking aura. "Sige," sabi ko ng maikli. "Ito ang pinakamagandang putahe na maiaalay ko sa inyo ngayong gabi. Kumain kayo hanggang sa mabusog." Walang pasensya, iniabot ni Rafi ang kanyang kamay at biglang inalis ang silver bell. "Tingnan natin kung ano ang..."
Naputol ang kanyang pangungusap. Ang tunog ng kampana nang ilagay sa mesa ay umalingaw-ngaw ng malakas sa gitna ng biglaan at tensiyonadong katahimikan. Walang mainit na singaw, walang amoy ng pampalasa na magpapagana. Sa ibabaw ng bandeha, tanging isang tambak ng papel. Lumaki ang mga mata ni Rafi habang tinitingnan ang mga ito. Kiniling niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang basahin ang nakasulat sa dokumento sa ibabaw. Ang kanyang mukha, na kanina'y pula sa galit, ngayon ay unti-unting namumutla nang makilala niya ang letterhead at ang pamagat ng dokumento. Ano to? Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa galit, kundi sa pagkalito at nagsisimulang takot. Kinuha ni Mommy Pinty, na may presbyopia, ang mas makapal na tumpok ng papel. Nasaan ang pagkain? Bakit mo kami binibigyan ng pahayagan? Nababaliw ka na ba, Elena? Ngunit nang makita niya ang mga numerong naka-highlight sa bank statements, lumaki ang kanyang mga mata. Ito, ano to? Si Alex, na mas mabilis, ay kinuha agad ang petisyon para sa diborsyo. Binasa ito ng mabilis, at pagkatapos ay tiningnan ako ng nakanganga. Rafi! Gusto ni Elena ng diborsyo! Sigaw niya ng histeriko. Sumabog agad ang sitwasyon. Ibinagsak ni Rafi ang titulo ng bahay sa mesa. Tumayo siya. Dinuro ako ng nanginginig ang daliri. Ang petisyon para sa diborsyo. Sino ka para diborsyuhin ako? Asawang walang utang na loob. At itong titulo, bakit pangalan mo lang ang nakasulat? Nasaan ang pangalan ko? Niloko mo ako. Ngumiti ako. Isang napakatamis na ngiti, ngunit pakiramdam ay malamig at matalim. Kainin ninyo ang realidad. Rafi, Mommy Pinty, Alex. Busugin ninyo ang inyong sarili sa pagtingin sa mga numerong iyon. Iyan ang halaga ng pera ko na kinain ninyo sa loob ng panahong ito. Sabi ko, nakatingin ng diretso sa mata ni Rafi. Ang bahay na ito ay legal na akin. Ang orihinal na titulo ay nasa ligtas na lugar na sa safety deposit box ng bangko simula kaninang umaga. Kopya lang iyan, kaya walang silbi kahit sirain mo. Pagkatapos ay lumingo ako kay Mommy Pinty, na nagsisimulang manginig habang hawak ang bank statements. At sa sandaling ito, pinalalayas ko kayong lahat sa aking bahay. Anong karapatan mong paalisin kami? Sigaw ni Mommy Pinty. Bahay ito ng anak ko. Si Rafi ang ulo ng pamilya dito. Nakikiraan ka lang. Ulo ng pamilya? Mahina akong natawa. Isang tawa na mapait. Anong ulo ng pamilya ang sumusuporta sa kanyang pamilya gamit ang pera ng kanyang asawa? Anong ulo ng pamilya ang pumapayag na insultuhin ng kanyang ina ang sariling asawa? Para sa kaalaman mo, Mommy Pinty. Si Rafi ay walang naibigay ni isang sentimo sa bahay na ito sa loob ng isang taon. Maging ang kuryente na nagpapailaw sa lampara sa itaas ng ulo mo. Ngayon ay ako ang nagbabayad. Suminghal si Rafi, nakakuyom ang mga kamao, handang sampalin ako ulit. Sinimulan niyang libutin ang mesa, papalapit sa akin, nang may malinaw na layunin na saktan ako. Walang hiya ka. Bawiin mo ang sinabi mo. O, ako ay, hinamon ko siya. Hindi ako umurong ng kahit isang hakbang. Bagkus ay itinaas ko ang aking baba, hinahamon siya. Gusto mo akong sampalin ulit? Sige. Nai-record na ng security camera sa sulok na iyan ang sampal mo kanina sa sala. Isang hawak pa. At automatikong ipadadala ang recording sa cloud at sa WhatsApp number ng abogado ko. Bukod sa petisyon para sa diborsyo, gusto mo bang magdagdag ng criminal complaint para sa violence against women? Huminto si Rafi. Napatingala siya at nakita ang maliit na kamera na may kumikislap na pulang ilaw sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay nagbago sa isang halo ng takot at matinding galit. Narealize niyang nahulog siya sa aking bitag. Umalis kayo! Sabi ko ng malamig. Ngayon. Ang katahimikan na nilikha ng aking banta ay tumagal lamang ng ilang segundo bago ito sumabog sa libu-libong piraso. Naging isang nakakabinging ingay. Si Mommy Pinty ang unang nawalan ng kontrol. Ang matanda, na karaniwan, ay napakaingat sa kanyang imahe bilang isang eleganteng ginang sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ngayon ay umaalulong na parang baliw.
Winakasan niya ang lahat ng papeles sa mesa gamit ang kanyang mga kulubot na kamay. Ikinalat ang mga ito sa sahig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha ng galit, hindi ng kalungkutan. Pakiramdam niya ay niyurakan ang kanyang pagmamalaki ng manugang na laging itinuring niya na isang ATM machine. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang luho na kanyang tinatamasa ay maglalaho sa isang iglap. Paulit-ulit na hinahampas ni Mami Pinty ang mesa ng dining room gamit ang kanyang mga palad. Ang kanyang boses ay naging paos habang sumisigaw na inaakusahan ako ng pagiging manloloko. Sinasabi niya na minanipula ko si Rafi, na gumamit ako ng itim na mahika o niloko ko ang kanyang anak sa isang sandali ng kahinaan upang kunin ang kanyang mga ari-arian. Ang kanyang mga akusasyon ay tila katawa-tawa sa akin. Paano ko maloloko si Rafi para kunin ang kanyang ari-arian kung wala naman siyang pag-aari? Lahat sa bahay na ito, mula sa mga kubyertos hanggang sa kotse sa garahe, ay binili gamit ang pawis ko. Ngunit ang lohika ay hindi tila umaangkop sa mga nagpapanik kapag nawawala ang kanilang pinagkukunan ng ikabubuhay. Si Rafi, na natigilan dahil sa banta ng kamera, ngayon ay naglalakad pabalik-balik sa dining room na parang isang hayop sa hawla. Nagsasabunot siya ng kanyang buhok sa pagkabigo. Ang kanyang mga mata, dilat na dilat, ay naghahanap ng pagtakas, isang paraan upang baliktarin ang sitwasyon. Pinulot niya sa sahig ang photocopy ng titulo ng bahay. Kinuyumos ito hanggang maging bola at inihagis sa akin. Ang pagtama ay mahina, halos tumalbog lang sa aking balikat. Ngunit nagpapakita ito kung gaano siya kawalang kapangyarihan. Alam niyang wala siyang legal na basehan para tumutol. Ang mga dokumento ay totoo, ang mga bank statements ay totoo. At alam niya nang perpekto na nabuhay siya sa pera ko sa buong panahong ito. Si Alex, ang aking spoiled na hipag, ay nagreaksyon sa ibang paraan, ngunit kasing iritable. Hindi siya sumigaw o nagalit, bagkus ay humagulgol ng histeriko, habang yakap ang branded bag na binili niya noong nakaraang linggo. Siyempre, gamit ang aking credit card, nakiusap siya sa kanyang kapatid na gumawa ng isang bagay. Takot siyang mawalan ng tirahan. Hindi na makapag-post sa social media na malaman ng kanyang mga kaibigan na hindi naman talaga siya mayaman. Ang kanyang malungkot na iyak ay nagbigay sa akin ng masakit na ulo, ngunit sa parehong oras ay nagdulot sa akin ng kakaibang kasiyahan. Sa wakas, naramdaman ng babaeng iyon ang takot sa hinaharap, ang parehong takot na nagpapahirap sa akin sa tuwing nakikita ko ang mga bill ng kanyang credit card. Hinayaan ko silang maglabas ng kanilang damdamin sa loob ng ilang minuto. Nananatili akong hindi gumagalaw sa dulo ng mesa na nakapamaywang tinatamasa ang palabas ng pagkasira ng isang pamilya ng mga parasito. Nang sa tingin ko'y sapat na, naglakad ako patungo sa isang sulok ng silid kung saan ko itinago ang isang bagay sa likod ng mahabang kurtina. Kinuha ko ang 3 malalaking itim na basurahan, ang pinakamalaki, punong-puno. Kinaladkad ko ang mga ito sa gitna ng silid. Ang tunog ng plastik na humahagod sa tile floor ay nagpalingon sa kanila. Sa buong lakas ko, inihagis ko ang mga bag isa-isa. Boom, boom, boom. Ang 3 malalaking bag ay bumagsak sa kanilang paanan. Nagulat si Rafi. Tumigil si Mami Pinty sa pag-aalulong. At sandaling tumigil si Alex sa kanyang pag-iyak. Tiningnan nila ang mga basurahan ng may pagkalito. Isang malabong amoy ng mothballs ang kumawala mula sa mga ito. Halo sa amoy ng alikabok. Mga gamit nyo yan, sabi ko nang walang emosyon. Kinolekta ko yan kaninang hapon habang kayo'y nag-shopping. Mga damit, pantalon, sapatos, at personal ninyong gamit na sa tingin ko'y mahalaga ay nasa loob. Ang iba, na sa tingin ko'y basura o mga bagay na binili ko gamit ang pera ko, ngunit hindi ninyo karapat-dapat dalhin, ay itinapon ko na sa basurahan o itinago para ibenta. Huwag na kayong mag-abalang umakyat sa inyong mga silid. Nakalak na ang mga ito at itinapon ko na ang mga susi. Wala kayong access sa anumang bahagi ng bahay na ito, maliban sa dining room na ito at sa exit door. Sumigaw ng histeriko si Alex at kinagatan ng isa sa mga plastic bag. Kumalat ang laman sa sahig, mga gusot at basta-basta na damit, ilang pares ng sapatos na nakatambak ng walang kahon, at mga pampaganda na walang lalagyan. Mas malakas siyang umiyak
nang makita ang kanyang koleksyon ng mamahaling damit na itinuring na basura. Nagprotesta siya na masisira ang kanyang damit kapag nakatupi ng ganoon, ngunit wala akong pakialam. Para sa akin, mga lumang gamit lang ang mga ito na kailangang ilabas sa aking bahay sa lalong madaling panahon. Tiningnan ako ni Mami Pinti nang hindi makapaniwala, tila ako'y naging halimaw. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nagkunwari na inaatake sa puso, nagsimula siyang huminga ng hirap, umaasa na ako'y lalamig at kakanselahin ang pagpapaalis. Dati, laging gumagana ang trick na iyon. Sa tuwing nagagalit ako, magkukunwari siyang may sakit at ako'y magpapatawad at mag-aalaga sa kanya. Ngunit ngayon, malamig lang akong tumingin sa kanya. Alam ko ang resulta ng kanyang huling medical check-up noong nakaraang buwan. Ang kanyang puso ay perpektong malusog. Ang tanging may sakit ay ang kanyang kaluluwa na puno ng inggit at puot. Sinubukan ni Rafi na lumapit ulit. Ngayon ay may nagmamakaawa at peking tono. Binaba niya ang kanyang boses at sinubukang hawakan ang aking kamay. Ngunit marahas ko itong inalis. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa aming magagandang alaala, sa aming mga sumpa, sa sasabihin ng mga kapitbahay kung kami ay magdidiborsyo. Sinusubukan niyang manipulahin ang aking damdamin gamit ang kanyang mga lumang armas, ang awa at ang takot sa sasabihin ng iba. Ngunit nakalimutan niya na ang puso ng isang babae na paulit-ulit na sinasaktan ay nagiging kasing lamig at kasing tigas ng bato. Wala nang lamat kung saan makakapasok si Rafi. Tiningnan ko ang aking relo. 5 minuto na ang lumipas mula ng aking ultimatum. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ng aking damit. Nag-type ng ilang beses at ipinakita sa kanila ang screen na nagpapakita ng emergency call button sa security guardhouse ng subdivision. Tiningnan ko si Rafi ng matalim. Binibigyan siya ng huling, di matatawarang babala. Naubos na ang aking pasensya at ayaw kong mag-aksaya pa ng oras sa murang drama na ito. Ngayon, kunin niyo ang mga basurahan na iyan at kaladkarin ninyo palabas ng aking bahay, utos ko ng matatag. Kung sa loob ng 10 segundo ay narito pa rin kayo, pipindutin ko ang button na ito. Darating ang mga security guard ng subdivision at puwersahan kayong ilalabas. Isipin ninyo ang kahihiyan na kaladkarin na parang mga magnanakaw sa harap ng lahat ng kapitbahay. Ang pagpipilian ay sa inyo. Lalabas kayo sa sarili ninyong kagustuhan nang may kaunting dignidad na natitira? O lalabas kayo ng puwersahan na may libreng palabas para sa buong kapitbahayan? 1, 2, 3. Natigilan si Rafi. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Tiningnan niya ako. Naghahanap ng anumang pag-aalinlangan sa aking mga mata, ngunit wala siyang nakita. Nakita niya ang isang nakamamatay na seryosong ekspresyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang isa sa malalaking plastic bag. Sinigawan niya si Alex na huminto sa pag-iyak at tulungan siyang dalhin ang mga gamit. Hinila rin niya ang kamay ng kanyang ina, na patuloy na nagkukunwari na inaatake ng hika para tumayo. Sa wakas, narealize nilang hindi ako nagbibiro. Ang reyna ng bahay ay nagising na at ang kanyang mga utos ay absoluto. Binuksan ang pangunahing pinto ng bahay. Inilalantad ang makapal na dilim ng gabi. Isang malakas na hangin ang pumasok, kasama ang unang patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ng malakas. Ang langit ay tila pinagpapala ang aking plano na linisin ang bahay mula sa lahat ng dumi dahil isang bagyo ang sumiklab sa sandaling sila ay lumabas. Ang tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw sa malayo. Kasabay ng pintig ng aking puso, pinabilis ng adrenaline. Nanatili ako sa may pintuan. Sinisiguro na sila ay lumabas na may dalang mga basurahan na puno ng kanilang kaunting pag-aari. Si Rafi ay nangunguna, may dalang isang malaking itim na plastic bag sa kanyang balikat. Mukha siyang kaawa-awa, malayo sa imahe ng aroganteng asawa na sumampal sa akin kanina. Ang kanyang damit ay basa dahil sa patak ng ulan. Ang kanyang buhok ay sapad at ang kanyang mukha ay nakayuko. Itinago ang kanyang galit at kahihiyan. Sa likod niya, si Alex ay tamad na kinaladkad ang kanyang bag. Nagmumura ng mahina sa tuwing sumasabit ang plastik sa mga batong daanan. Si Mommy Pinti ay hirap na naglalakad. Walang dalang kahit ano.
Sinusubukang panatilihin ang huling bakas ng kanyang pagmamalaki na nakataas ang kanyang baba, bagamat nagsisimulang manginig ang kanyang katawan dahil sa lamig ng hangin sa gabi. Nang ang huling paa ni Mami Pinti ay tumawid sa pintuan, marahas kong isinara ang pinto. Boom! Ang malakas na tunog ay naging punto ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa aking buhay. Isinara ko ang double lock at nilagay ang safety chain. Narinig ko ang malalakas na katok mula sa labas. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang sumigaw si Rafi sa aking pangalan, nag-insulto, at pagkatapos ay nagmakaawa. Ang kanyang boses ay naging mahina, nilunod ng tunog ng ulan na lalong lumalakas laban sa bubong. Hindi ako nagpatinag. Nagpunta ako sa harap na bintana at bahagya kong binuksan ang kurtina upang sumilip. Sa hardin, nakatayo silang tatlo, nanginginig sa lamig. Ang ulan ay bumubuhos na ngayon ng napakalakas, binabasa sila sa loob ng ilang segundo. Ang mga basurahan ay tumutulo na at mukhang mas kaawa-awa. Patuloy na kinakatok ni Rafi ang pinto. Umaasa na ako'y lalamig kapag nakita ang kanilang kalagayan, ngunit nagkamali siya. Ang makita silang basang-basa ay nagpagaan sa sugat ng aking puso. Ito ang agarang karma na kanilang inani dahil sa pagtrato nila sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ba't madalas nila akong iniiwan sa ilalim ng ulan na naghihintay ng taxi pagkatapos ng trabaho habang ginagamit ni Rafi ang kotse ko para lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan? Ngayon, hayaan nilang maramdaman ang lamig ng tubig na tumatagos sa kanilang mga buto. Ang ingay sa aking balkonahe ay umakyat sa atensyon ng mga kapitbahay. Nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng mga bahay sa magkabilang panig. Ang ilan ay binuksan ang mga bintana o lumabas sa kanilang mga terasa upang tingnan kung ano ang nangyayari. Si Rafi, nang mapansin na may audience siya, agad na nagbago ng taktika. Huminto siya sa pag-insulto at nagsimulang sumigaw ng may malungkot na tono, sinusubukang maging biktima. Sinasabi niya sa mga kapitbahay na ako ay isang walang puso na asawa na nagpalayas sa kanyang asawa at sa kanyang may sakit na biyenan sa gitna ng gabi. Kumilos siya na tila siya ang inagrabyado. Umaasa na ang simpatiya ng mga tao ay pipilit sa akin na buksan ang pinto. Tulong! Tulungan niyo kami. Ang asawa ko'y nababaliw. May sakit sa puso ang nanay ko. Pakiusap, huwag ninyo kaming hayaang mamatay dito sa labas. Sigaw ni Rafi na itinuro ang pinto ng bahay. Si Mami Pinti, na ang instinct para sa drama ay napakatalas, ay bumagsak sa basang sahig ng balkonahe. Nagkunwari na nahimatay. Lumuhod si Alex sa tabi niya. Inalog ang katawan ng kanyang ina habang humahagulgol, lumilikha ng isang teleserye na eksena. Ang ilang kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Ang presidente ng Community Association na nakatira sa 3 bahay mula sa akin ay papalapit na may payong. Alam kong hindi ako maaaring manatiling walang kibo at hayaan si Rafi na baluktutin ang mga katotohanan. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang main security guardhouse. 2 beses tumunog ang telepono bago sumagot ang malalim na boses ni Mang Lopez, ang security chief ng subdivision. Hiniling ko sa kanya na pumunta agad sa aking bahay kasama ang kanyang team dahil mayroong public disturbance. Ipinaliwanag ko na may mga kakaibang tao na nagkakagulo sa aking balkonahe at nakakasira sa kapayapaan ng komunidad. Hindi nagtagal ay dumating ang 2 security car na may kumikislap na asul na ilaw. Mabilis na bumaba si Mang Lopez at 2 sa kanyang mga tauhan. Lumapit sila sa balkonahe kung saan nangyayari ang drama ng pamilya ni Rafi. Kumuha ako ng lakas ng loob at bahagya kong binuksan ang pinto. Sapat lang para makausap si Mang Lopez nang hindi makakapasok si Rafi. Mang Lopez, pakiusap, dalhin ninyo na po ang mga taong ito, sabi ko ng malakas. Tumagos ang boses ko sa tunog ng ulan para marinig ng mga kapitbahay na sumisilip. Hindi na sila nakatira sa bahay na ito. Magkahiwalay na kami at ang bahay ay pag-aari ko. Ayon sa titulo, sinusubukan nilang pumasok ng puwersahan at gumagawa ng gulo na nakakagambala sa mga kapitbahay. Pakiusap, paalisin ninyo sila sa subdivision. Napanganga si Rafi. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili kay Mang Lopez. Sir, bahay ko po ito. Ginugulo lang po ako ng asawa ko. Pakiusap,
Huwag ninyo siyang pakinggan. Ngunit si Mang Lopez ay isang profesional na security guard na matagal nang nagtatrabaho dito. Alam niyang perpekto kung sino ang nagbabayad ng mga bayarin sa komunidad at seguridad buwan-buwan. Ako, hindi si Rafi. Nakita rin niya si Rafi na madalas umuwi ng lasing o nagdadala ng kanyang mga kaibigan para sa maingay na party na inirereklamo ng mga kapitbahay. Ang simpatiya ni Mang Lopez ay malinaw na wala kay Rafi. Paumanhin G. Rafi. Si Miss Elena ang legal na may-ari ng bahay na ito at pinapaalis niya kayo. Pakiusap, wag na kayong gumawa pa ng gulo sa ganitong oras. Sabi ni Mang Lopez nang matatag habang hawak ang braso ni Rafi. Sasakay po namin kayo hanggang sa labasan. Sinubukan ni Rafi na lumaban, ngunit mas malakas ang puwersa ng dalawang matipunong security guard, si Mommy Pinty, na kanina'y nagkunwari na nahimatay, ay biglang nagising at tumayo sa takot na baka sapilitang siyang buhatin. Sinamahan sila palabas ng hardin, na tila mga inaresto. Ang mukha ni Rafi ay pula sa kahihiyan dahil siya ang sentro ng atensyon ng mga kapitbahay na ngayon ay tinitingnan siya ng may pagmamalasakit. Ang kanyang drama ng inagrabyadong asawa ay bigo. Nang makarating sila sa gate, biglang may naalala si Rafi. Huminto siya at lumingon. Sumisigaw sa akin na nananatili pa rin sa pintuan. Ang susi ng kotse! Nasaan ang susi ng kotse ko? Ang wallet ko at ang susi ng kotse ko ay nasa loob pa. Ihagis mo ang susi. Hayaan mo na lang kaming magmaneho. Ngumiti ako ng tagilid at dahan-dahang umiling. Lumapit ako ng isang hakbang para makita niya ang aking mukha nang malinaw sa ilaw ng balkonahe. Ang kotse? Anong kotse, Rafi? Ang itim na SUV? Tanong ko nang may peking inosente. Para sa kaalaman mo, ang mga papeles ng kotse na iyan ay nasa pangalan ko. Tinapos kong bayaran iyan noong nakaraang buwan gamit ang aking bonus. Kaya kotse ko iyan at itinago ko ang mga susi sa isang lugar na hinding-hindi mo mahahanap. Wala kang kahit kaunting karapatan sa sasakyang iyan. Pero kailangan ko ng sasakyan. Saan kami pupunta sa ganitong ulan? Sigaw ni Rafi sa pagkabigo. Pumiyok ang kanyang boses sa gitna ng malakas na ulan. Hindi ko na problema yan. Sagot ko ng malamig. Pwede kayong maglakad. Konting ehersisyo dahil lately hindi ka masyadong gumagalaw. O kaya'y mag-order ng taxi. Ay, teka. Nakalimutan ko na nasa loob ang wallet mo at lahat ng credit card sa wallet na iyan ay supplementary card ng akin. At na-block ko na ang mga iyan. 5 minuto na ang nakalipas mula sa app, kaya walang silbi kung hawak mo iyan. Tahimik si Rafi. Ang kanyang mukha ay maputla na parang multo. Ngayon lang niya na-realize ang kalakhan ng kanyang pagkasira ngayong gabi. Walang bahay. Walang kotse. Walang ni isang sentimo. Sumenya si Mang Lopez sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pag-escort sa kanila. Halika na sir, maglakad na tayo. Huwag na ninyong istorbohin si Miss Elena, babala ng security guard. Sa wakas, sumuko sina Rafi, Mommy Pinty, at Alex at kinaladkad palayo sa marangyang bahay kung saan sila nabuhay bilang mga parasito. Hirap silang naglakad sa ilalim ng malakas na ulan. Kinakaladkad ang mga itim na basurahan na ngayon ang tanging pag-aari nila. Isinara ko ulit ang pinto at nilagyan ng kandado. Patuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ngunit dito sa loob, sa aking bahay, ang kapaligiran ay tahimik at mainit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, pakiramdam ko'y tunay na nakauwi ako. Pakiramdam ko'y nabunutan ako ng napakalaking tinik. Sumandal ako sa pinto, huminga ng malalim at ngumiti. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing, napakahimbing. Ang gate ng Marangyang Subdivision ay nagsara sa likod nila, na tila isang pader na naghihiwalay sa komportableng buhay na kanilang iniwan at sa impyerno sa lupa na ngayon ay sumasalubong sa kanila. Hindi humina ang ulan. Sa halip, lalo itong lumakas na may malamig na hangin na tumagos sa buto. Sina Rafi, Mommy Pinty at Alex ay nanginginig sa gilid ng isang liblib na kalsada. Walang bubong na masisilungan, maliban sa ilang malalagong puno na sa katunayan ay nagpapabagsak pa ng mas maraming tubig. Ang tatlo ay tila mga daga sa imburnal na kinaladkad ng agos, basa, marumi at kaawa-awa.
Ang mga itim na basurahan na siyang tanging kayamanan nila ay naging mas mabigat habang napupuno ng tubig dahil sa maling pagtatali. Naglalakad sila nang walang direksyon sa basang sidewalk. Ang mahinang ilaw ng mga ilaw ng poste ay nagpapailaw sa kanilang mga desperadong mukha. Inilagay ni Rafi ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon sa ikailang beses. Umaasa sa isang himala sa anyo ng isang nakalimutang pera o isang nawawalang debit card. Ngunit wala. Walang laman ang bulsa. Ang kanyang mamahaling leather wallet, kasama ang kanyang ID, driver's license, bank at credit cards, ay naiwan sa nightstand. Perpektong kinalkulan ni Elena ang lahat. Kung wala ang wallet na iyon, walang silbi si Rafi. Hindi siya makapag-rent ng hotel room, makabili ng pagkain, o kahit uminom ng mainit na tsaa sa isang bar. Ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang akses sa pera ay nakakulong sa bahay na ngayon ay bawal sa kanya. Nagsimulang magdeliryo si Mami Pinti dahil sa lamig. Nangatog ang kanyang ngipin at namumutla ang kanyang labi. Ang babaeng laging mukhang maayos sa kanyang makeup, ngayon ay mukhang matanda at marupok. Inanod ng ulan ang nalalabi niyang makeup na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na hitsura na may itim na mantsa sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinisisi niya si Rafi nang may paos na boses na nawawala sa tunog ng ulan. Minumura niya ang katangahan ng kanyang anak dahil hindi nito alam kung paano kontrolin ang kanyang asawa. Ayon sa baluktot na lohika ni Mami Pinti, nangyari ang lahat ng ito dahil hindi naging mahigpit si Rafi sa pagtuturo kay Elena. Hindi dahil pinahirapan nila ito sa loob ng maraming taon. Si Alex ay naglalakad sa likod, natatapilok. Naputol ang takong ng isa sa kanyang stiletto shoes nang mahulog sa isang buta sa sidewalk na nagpilit sa kanya na maglakad ng pilay habang hawak ang mamahaling sapatos na ngayon ay walang silbi. Sa wakas, nakakita sila ng isang maliit na saradong supermarket na may sapat na lapad na bubong para masilungan. Nang hindi nagsasalita, sila ay bumagsak, pagod sa malamig at maalikabok na tile floor. Sumandal si Rafi sa malamig na metal na rolyo ng tindahan. Malakas na kumalam ang kanyang tiyan. Ang gutom ay nagsisimulang umatake ng brutal. Ang huling beses na kumain sila ay tanghali at ngayong gabi ay inaasahan nila ang handaan na ihahanda ni Elena para sa kanila. Sa kabalintunaan, nakatanggap sila ng isang hindi malilimutang handaan, bagamat hindi ito nakakain. Ang imahe ng isang plato ng mainit na pagkain ay sumasayaw na ngayon sa kanyang isip, dahan-dahan siyang pinahihirapan. Kinuha ni Alex ang kanyang cellphone na bahagyang basag ang screen dahil sa pagkaladkad ng basurahan. Sinubukan niyang mag-book ng taxi gamit ang 10% na baterya na natitira. Gayunpaman, huminto ang kanyang daliri nang mapansin niya na ang paraan ng pagbabayad sa app ay direktang nakalink sa supplementary credit card ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang mag-book at sa katunayan ay lumabas ang notification ng failed transaction. Hinarang lahat ni Elena. Sinubukan ni Alex na tawagan ang kanyang mga high society friends, umaasa na may tutulong sa kanya. Ang unang tawag ay hindi sinagot, ang pangalawa ay tinanggihan. Ang pangatlo ay sinagot ng isang kaibigan, si Sarah Labati. Ngunit nang sabihin ni Alex na pinalaya siya at nangangailangan ng pera, ginamit ni Sarah ang dahilan ng mahinang signal at ibinaba ang telepono. Ibinagsak ni Alex ang cellphone sa sahig sa pagkadismaya at humagulgol. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Napakasakit at napakatagal ng gabing iyon. Hindi sila nakatulog kahit sandali. Nagsimulang kumagat ang mga lamok sa kanilang basa na balat. Ang paminsan-minsang ingay ng mga sasakyan na dumadaan ay nagpapagulat sa kanila. Sa tuwing may dumadaan na mamahaling kotse, nasasaktan ang puso ni Rafi sa pag-alala sa kanyang itim na SUV na ngayon ay komportableng nakapark sa garahe ni Elena. Sa katahimikan ng madaling araw, nagreklamo si Mami Pinti ng matinding sakit sa tiyan dahil sa lamig at gutom. Walang gamot, walang kumot, walang mainit na tubig. Tanging walang laman na mga mata lamang ang ipinukol ni Rafi sa kanyang ina. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang nagsimulang lumabas. Ngunit mabilis itong inalis ng kanyang malaking ego, napalitan muli ng galit kay Elena. Sumumpa siya na maghihiganti siya paglabas ng araw. Sa wakas, sumikat na ang araw.
Nasilaw ang sinag ng araw, ngunit hindi nito pinainit ang kanilang mga puso. Ang kanilang mga katawan ay naninigas at masakit. Isang amoy ng kahalumigmigan ang nanggagaling sa kanilang mga damit na natuyo sa kanilang mga katawan. Tiningnan sila ng mga dumadaan na tao. Nang may pandidiri, iniisip na sila ang mga bagong palaboy sa lugar. Isang empleyado na dumating upang buksan ang tindahan, ang marahas na nagpaalis sa kanila, inihagis sa kanilang paanan ang isang balde ng tubig upang sila'y umalis. Nang may kahihiyan, kinaladkad nila ang kanilang mga gamit patungo sa isang bangko sa isang kalapit na parke habang nakaupo sila. Tinitiis ang lalong lumalalang gutom. Si Alex, sa pagkabagot, ay binuksan ang kanyang social media gamit ang kaunting data na natitira. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang huling Instagram story ni Elena na naipost lamang 15 minuto na ang nakalipas. Ipinakita ni Alex ang screen kina Rafi at Mommy Pinti. Dito, makikita ang larawan ng isang chocolate con churros at isang mainit na kape na may background ng isang malinis at modernong apartment. Sa isang sulok ng larawan, isang maliit na parirala. Ang pinakamagandang almusal ay isang almusal na walang mga parasito. Pinasalamatan ng mga pagpapala. Nang makita ang larawan, marahas na kumalam ang tiyan ni Rafi. Hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa inggit at galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Nasiyahan si Elena sa buhay, habang sila'y naghihirap sa kalye na parang basura. Ang realidad na walang wallet ng kanyang asawa ay nakakatakot. Ang mundo ay hindi na mabait at sila'y mga walang halaga na alikabok lamang. Nagpasya si Rafi na hindi siya susuko, may trabaho pa rin siya. Oo, siya pa rin ang marketing director sa isang office supplies distributor. Bagamat hindi masyadong mahalaga ang kanyang posisyon at katamtaman lang ang kanyang suweldo, madalas niya itong ginagastos sa maliliit na online betting na itinago niya kay Elena. Naisip niya na kung makakarating siya sa opisina, ay makakahingi siya ng advance o pautang sa isang kasamahan para mag-rent ng pansamantalang kwarto para sa kanyang ina at kapatid. Kailangan niyang iligtas ang natitira sa kanyang dignidad bilang isang lalaki. Iniwan niya sina Mommy Pinti at Alex sa parke. Nangako na babalik na may pera at pagkain sa tanghalian. Nang may purong determinasyon, nilakad niya ang 10 kilometer patungo sa kanyang opisina. Huminto siya sa banyo ng isang mosque para maghugas ng mukha at mag-ayos ng buhok. Bagamat hindi niya matanggal ang amoy ng luma sa kanyang gusot na damit, nilinis niya ang kanyang sapatos na puno ng putik hanggat maaari gamit ang basang panyo. Ang kanyang hitsura ay malayo sa isang executive, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Pagdating niya sa lobby ng opisina, tiningnan siya ng receptionist nang nakakunot ang noo. Karaniwan ay dumarating si Rafi na may malinis na damit, amoy mamahaling cologne at may eleganteng hangin salamat sa pag-aalaga ni Elena. Ngayon, mukha siyang isang tao na kararating lang mula sa isang kalamidad. Binaliwala ni Rafi ang kakaibang tingin at dumiretso sa elevator. Sa loob, 2 empleyado mula sa ibang departamento ang palihim na nagtakip ng kanilang ilong at bumulong habang sumusulyap sa kanya. Nagkunwari si Rafi na hindi sila nakikita, nakatingin sa harap na may tensyonadong mukha. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Takot na malaman ang kanyang biglaang kahirapan. Pagdating niya sa kanyang desk, bago pa siya makaupo, isang empleyado ng Human Resources ang naroon na may seryosong mukha. G. Rafi, hinihintay po kayo ng director at ng HR manager sa meeting room ngayon, sabi ng empleyado ng walang ngiti. Kinabahan si Rafi. Ang biglaang tawag ay karaniwang hindi magandang senyales. Nang may pagod na hakbang, sinundan niya ang empleyado patungo sa meeting room sa dulo ng pasilyo. Sa loob, ang general manager at ang human resources director ay naghihintay na nakaupo na may tambak na dokumento sa mesa. Ang kanilang mga mukha ay malamig, walang bakas ng kabaitan. Umupo si Rafi sa upuan na itinuro sa kanya. Sinusubukang ngumiti bagamat nanginginig ang kanyang labi. Ano po ang nangyayari, sirs? Kakaiba po na tinawag ninyo ako ng ganito kaaga, tanong niya. Sinusubukang magkunwari na walang pakialam. Inihagis ng director sa kanya ang isang asul na folder. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. 1 linggo na kaming nagsasagawa ng internal audit.
at nakakita kami ng maraming irregularidad sa mga expense reports ng marketing team na iyong pinamumunuan. Parang huminto ang puso ni Rafi. Binuksan niya ang folder na may pinawisang mga kamay. Sa loob ay may mga ebidensya ng maling paggamit ng operating funds, falsification ng resibo ng gasolina, at maging ang pinalaking invoices ng mga kainan, kasama ang mga kliyente na hindi naman talaga nag-exist. Sa loob ng mahabang panahon, si Rafi ay kumukuha ng maliliit na halaga ng pera mula sa kumpanya para suportahan ang kanyang lifestyle o bayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal. Dati, sa tuwing may discrepancy sa accounting, si Elena, na nagtatrabaho bilang accountant sa isang prestihiyosong kumpanya na nagkataong external consultant ng kumpanyang ito, ay madalas na tumutulong sa kanya na ayusin ang mga reports o kaya ay tinatabunan ang mga pagkalugi gamit ang sarili niyang pera para iligtas ang karera ni Rafi. Ginawa ni Elena ito para protektahan ang reputasyon ng kanyang asawa, ngunit ngayon ang protektibong kalasag na iyon ay naglaho. Malinaw na hindi na kinukubli ni Elena ang mga sikreto ni Rafi. Sa katunayan, marahil siya pa ang nagbigay ng tip sa mga internal auditors para suriin ng mas detalyado ang departamento ni Rafi. Ito, pwede po ba akong magpaliwanag, sir? Administrative error lang po yan. Nauutal si Rafi na pinaghaharian ng takot. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Administrative error? Humalakhak ang HR director. Nawawala ang 1,500 sa loob ng 6 na buwan at tinatawag mong administrative error? Sinuri na namin ang mga restaurant at gas station na iyong kalakip. Lahat ng mga resibong ito ay peke at mas masahol pa. May nakarating sa amin na impormasyon na ginamit mo ang resources ng kumpanya para sa personal na layunin. Rafi, putol ng direktor sa matining at matatag na boses. Hindi kayang tiisin ng kumpanya ang ganitong uri ng kriminal na aktibidad. Simula sa sandaling ito, tinanggal ka na sa trabaho ng nararapat. Wala kang matatanggap na separation pay dahil mas malaki ang pagkalugi na idinulot mo sa kumpanya kaysa sa iyong mga karapatan. At isa pa, kung hindi mo ibabalik ang 65,000 sa loob ng 48 oras, dadalhin namin ang bagay na ito sa korte. Darating ang pulis para hanapin ka. Gumuho ang mundo ni Rafi, tinanggal sa trabaho, walang indemnity, tinakot ng kulungan. Bumagsak siya sa kanyang upuan ng walang lakas. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumabas. Tapos na, ang tanging kabuhayan na natitira sa kanya ay naputol. Sinubukan niyang magmakaawa. Lumuhod pa nga sa paanan ng kanyang direktor. Umiiyak at sumisigaw. Nakalimutan ang lahat ng kanyang dignidad, ngunit ang desisyon ay matatag. Tumawag sila ng 2 security guard para ilabas siya sa gusali. Ang eksena ng pagpapaalis noong nakaraang gabi ay nauulit. Ngayon ay sa kanyang lugar ng trabaho. Sinamahan si Rafi sa pagitan ng mga desk ng kanyang mga kasamahan na tinitingnan siya ng may gulat at paghamak. Ang mga bulong ay naririnig sa lahat ng dako. Ang balita ng kanyang korupsyon ay kumalat ng mabilis. Pinilit siyang kolektahin ang kanyang mga personal na gamit sa isang karton ng instant noodles. Wala namang masyadong mahalaga sa kanyang desk, tanging isang larawan niya na nakapost na may air ng tagumpay. Nang lumabas si Rafi sa lobby ng office building na may hawak na kahon, nakita niya ang isang bagay na nagpakirot sa kanyang dibdib hanggang sa mawalan siya ng hininga. Isang marangyang silver sedan ang huminto sa harap ng VIP entrance ng katabing gusali, isang mas prestihiyosong business center. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba mula dito ang isang babae na kilala niya ng husto, si Elena. Ngunit ang Elena na ito ay ibang-iba. Naka-eleganteng business suit na modern ang cut. Ang kanyang headscarf ay perpektong ayos na may chic style at may suot siyang sunglasses na nagbigay sa kanya ng napaka-sophisticated na aura. Naglakad siya ng may kumpiyansa. Sinamahan siya ng 2 assistant na nagdadala ng kanyang briefcase. Patungo si Elena sa isang mahalagang pulong sa isang kliyente. Ang kanyang karera ay nasa rurok ng tagumpay. Gusto ni Rafi na isigaw ang kanyang pangalan, tumakbo sa kanya, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng gusali, gusot
marumi, mabaho, may hawak na karton. Samantala, si Elena ay kumikinang na parang isang bagong linis na diamante. Sa sandaling iyon, nilingon ni Elena ang kanyang ulo at tiningnan siya ng mabilis. Sa likod ng sunglasses, naramdaman ni Rafi ang isang matalim at matalim na tingin. Hindi huminto si Elena, hindi siya binati o nagpakita man lang ng pagtataka. Simpleng inalis niya ang kanyang tingin at nagpatuloy sa kanyang paglakad patungo sa skyscraper. Iniwan si Rafi na paralisado sa sidewalk, naging isang tunay na talunan. Ang pagkasira ng kanyang karera ay ang perpektong pandagdag sa kanyang pagdurusa, habang ang babaeng kanyang pinahamak ay ngayon ay lumilipad ng mataas, hindi na maabot. Bumalik si Rafi sa parke nang may mabibigat na hakbang, tila may suot na kasing bigat ng 1 toneladang posas sa kanyang mga bukong-bukong. Malakas na sumisikat ang araw ng tanghali, niyakap ang kanyang batok sa kanyang mga kamay. Yakap niya ang kahon ng karton na naglalaman ng kanyang mga gamit sa opisina, isang simbolo ng kanyang pagkabigo. Sa biyahe, patuloy na kumakalam ang kanyang tiyan, nagkakabali-baliktad sa gutom. Ngunit walang anuman ang gutom kumpara sa takot na ngayon ay bumabalot sa kanya. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina at kapatid nang walang dala, walang pera, walang pagkain, at higit sa lahat, ang balita na ngayon ay isa siyang unemployed na may kriminal na record sa kanyang kumpanya. Pagdating niya sa parke, nakita niya ang isang nakapanlulumong eksena. Sina Mami Pinti at Alex ay nakadungaw sa isang bangko na may alisan na pintura. Mukha silang mga halamang binunot sa ugat. Minasahe ni Mami Pinti ang kanyang namamaga na mga paa, habang si Alex naman ay nagpapaypay gamit ang isang piraso ng karton na ang mukha ay puno ng inis. Nang makita nila si Rafi sa malayo, sumilay ang kanilang mga mukha sandali. Ang pag-asa ng isang sandwich at malamig na tubig ay kumikinang sa kanilang mga mata. Tumayo pa nga si Alex, binaliwala ang sakit sa kanyang paa para salubungin ang kanyang kapatid na may nakalahad na kamay. Ngunit ang pag-asang iyon ay gumuho nang dumating si Rafi at ibinagsak ang kahon sa sahig nang may malalim at nakapanlulumong tunog. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanilang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Nakatuon ang tingin sa kanyang mga sapatos na leather na dating kumikinang at ngayon ay nababalutan ng alikabok. Nang may nabasag na boses, isinalaysay ni Rafi ang lahat. Ang kanyang pagkatanggal sa trabaho, ang audit na naglantad ng kanyang pandaraya, ang banta ng kulungan, at ang katotohanan na wala siyang matatanggap na kahit 1 sentimo ng separation pay. Isang makapal na katahimikan ang bumalot sa kanila, nakaibahan sa ingay ng trapiko sa kalsada. At pagkatapos ay sumabog ang iyak at galit. Histeriko si Mami Pinti. Hindi alintana ang mga dumadaan na tao. Hinampas niya ang braso ni Rafi nang may kaunting lakas na natitira. Sinisisi ang kanyang paboritong anak sa pagiging clumsy at tanga. Nilingon niya ang kanyang kapalaran na kailangang manirahan sa kalye sa kanyang katandaan. Ikinukumpara ang kanyang buhay sa buhay ng kanyang mga kaibigan na malamang ay natutulog sa kanilang mga air-conditioned na silid. Ang mga insulto ay lumabas sa bibig ni Mami Pinti nang walang filter. Ang parehong matitinding salita na dati niyang inilalaan kay Elena, ngayon ay isinuka kay Rafi. Hindi rin naging mas mabait si Alex. Sinipa niya ang kahon ni Rafi. Ikinalat ang laman nito. Ininsulto niya ang kanyang kapatid. Tinawag itong walang silbi na alam lang ay magdulot ng problema. Sa matinding sitwasyong iyon, ang maskara ng nagkakaisang pamilya na laging ipinapakita nila kay Elena ay tuluyang nawasak. Wala nang pagmamahalan o pagsuporta sa isa't isa. Tanging ang instinct ng pagtatanggol sa sarili ng mga makasariling individual ang nagtulak sa kanila na sisihin ang isa't isa sa kanilang biglaang kahirapan. Sinisi ni Alex si Rafi sa kanyang korupsyon. Sinisi ni Rafi sina Alex at Mami Pinti sa kanilang magastos na pamumuhay na nagpilit sa kanya na magnakaw. At sinisi ni Mami Pinti silang dalawa dahil hindi nakahanap ng mayayamang asawa na makakasuporta sa kanila. Nang kumalma ang nakakapagod na pagtatalo dahil sa pagkawala ng kanilang enerhiya at mas gutom, gumawa si Rafi ng isang desperadong desisyon. Inalis niya ang kanyang branded watch sa pulso, ang tanging mahalagang bagay na natitira sa kanya dahil suot niya ito nang paalisin siya ni Elena.
Hiniling din niya kay Alex ang gintong hikaw na suot niya. Bagamat lumaban si Alex at sumigaw, pinilit siya ni na Rafi at Mommy Pinty na may dahilan na kailangan nila ang pera para makakain at makapag-rent ng murang kwarto. Sa wakas, na may mukha na puno ng galit, ibinigay ni Alex ang kanyang mga hikaw. Nagpunta si Rafi sa isang ukay-ukay, ibinenta ang relo at hikaw sa isang street vendor nang walang papeles at sa pagmamadali na makakuha ng pera ng mabilis. Binili ito sa kanya sa isang napakababang presyo, mas mababa kaysa sa tunay na halaga nito. Wala nang ibang pagpipilian si Rafi kundi tanggapin ang pera na sapat lamang para sa kaunting pagkain sa loob ng ilang araw at mag-rent ng isang napakaliit na kwarto sa isang mahirap na lugar sa loob ng isang linggo. Nang gabing iyon, nag-rent sila ng kwarto sa loob ng ilang araw sa isang makipot, maputik at mabahong eskinita. Ang kwarto ay napakaliit, halos hindi kasya ang isang manipis at nakasayad na foam mattress. Ang mga dingding ay mamasa-masa at puno ng amag, walang bintana, tanging isang maliit na ventilation grill sa itaas ng pinto. Ang banyo ay nasa labas at shared sa iba pang nangungupahan na tinitingnan sila ng may pagdududa. Para kina Mommy Pinty at Alex, na sanay sa marangya at malinis na bahay ni Elena, ang lugar na ito ay impyerno. Walang tigil ang reklamo ni Mommy Pinty sa amoy ng kahalumigmigan, sa mga ipis, sa mainit na mayroon lamang isang maliit at maalikabok na bentilador. Nang gabing iyon, naghapunan sila ng take-out food mula sa isang cheap na kainan. Ang kapaligiran ay malungkot, walang usapan. Kumain sila ng matakaw, pinaghaharian ng gutom, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng galit na kanilang nararamdaman sa isa't isa. Pagkatapos maghapunan, inilagay ni Rafi ang kaunting pera na natitira sa ilalim ng kanyang unan, na may layuning gamitin ito kinabukasan para maghanap ng anumang trabaho. Ang pagod sa pisikal at mental ay nagpatulog kina Rafi at Mommy Pinty ng mabilis, malakas na humihilik sa manipis na kutsyon. Ngunit hindi natulog si Alex. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame na puno ng mga sapot ng gagamba. Ang kanyang isip ay isang buhawi. Tiningnan niya nang may pandidiri ang kanyang ina at kapatid na tutulog na nakanganga. Pakiramdam niya'y hindi siya nararapat sa miserable na lugar na iyon. Bata pa siya, maganda, at naniniwala siyang nararapat siya sa mas magandang buhay. Kinasuklaman mo niya si Rafi dahil sa kanyang pagkabigo bilang provider at pakiramdam niya'y nabibigatan siya sa pag-aalaga sa kanyang ina na ang kalusugan ay lumalala dahil sa stress. Nagsimulang tuksuhin siya ng mga bulong. Kung mananatili siya sa kanila, mauubos ang pera sa loob ng isang linggo at magugutom silang magkakasama. Ngunit kung kukunin niya ang pera para sa kanyang sarili, marahil ay makakatakas siya sa ibang syudad, maghanap ng isang lumang kaibigan o maghanap ng ibang lalaki na mapagsasamantalahan. Dahan-dahan, nang may labis na pag-iingat upang hindi gumawa ng ingay, idinulas ni Alex ang kanyang kamay sa ilalim ng unan ni Rafi. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Naramdaman niya ang sobre na may pera at dahan-dahan itong hinila. Bahagyang gumalaw si Rafi at natigilan si Alex sa takot, ngunit nagbago lamang siya ng posisyon at nagpatuloy sa paghilik. Nagawa ni Alex na kunin ang sobre. Mabilis itong inilagay sa kanyang bag at pagkatapos ay tahimik, inilagay ang kanyang mga damit sa itim na plastic bag. Nang hindi lumingon sa ina at kapatid na kanyang ipinagkanulo, palihim na lumabas si Alex sa kwarto at nawala sa dilim ng eskinita. Dala ang tanging pag-asa ng pagkabuhay ng kanyang pamilya. Kinaumagahan, binasag ng mga sigaw ni Rafi ang katahimikan ng kapitbahayan. Nagising siya at nakita ang kanyang unan na walang laman. Nawala ang pera. Tiningnan niya ang paligid. Wala ring sina Alex at ang kanyang mga gamit. Nagising si Mommy Pinty nang gulat dahil sa mga sigaw. Nang sabihin ni Rafi na tumakas si Alex kasama ang lahat ng pera, sa una ay hindi siya naniwala. Itinanggi niya ito, sinasabing hindi maaaring maging ganoon kalupit ang kanyang mahal na anak. Ngunit malinaw ang mga katotohanan. Hindi puwersahang binuksan ang pinto at walang senyales ng pagnanakaw. Malinaw na may galing sa loob. Lumuluhang humagulgol si Mommy Pinty. Ngayon, ang kanyang iyak ay tunay na nakapanlulumo. Sumisigaw siya sa pangalan ni Alex.
ang anak na lagi niyang paborito, at ngayon ay iniiwan siya na parang basura para iligtas ang kanyang sarili. Si Rafi, na nasa bingit ng mental breakdown, ay nagalit. Sinuntok niya ang mamasamasa na dingding hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamao. Minura niya si Alex ng pinakamasamang salita. Ang sakit ng pagtataksil ng kanyang sariling dugo ay mas malalim kaysa sa pagpapaalis ng kanyang asawa. Hindi bababa. May malinaw na dahilan si Elena para kamuhian sila. Ngunit si Alex ay bahagi nila. Isang parasito na ngayon ay kinakain ng isa pa. Kumpleto ang kanilang pagkasira nang kumatok ang may-ari ng boarding house, galit dahil sa ingay sa umaga. Nang makita si Rafi na wala sa sarili, natakot ang may-ari at pinaalis sila sa sandaling iyon. Lumabas na binayaran lang ni Rafi ang maliit na bahagi ng upa noong nakaraang gabi, at dahil kinuha ni Alex ang natitira, pinalayas silang muli. Ngayon, wala na silang kahit ano. Zero. Hirap na hirap si Mommy Pinti na naglalakad ng walang direksyon. Ang shock ng pagtataksil ng kanyang anak ay sumira sa kanyang kalusugan. Maputla siya, nababalutan ng malamig na pawis. Kinailangan ni Rafi na alalayan ang kanyang ina habang naglalakad sila sa mainit na kalye. Sa kanyang desperasyon, may naisip si Rafi na isang tanga na ideya. Bumalik sa tanging lugar na naging tahanan niya. Naisip niya na marahil ay kumalma na si Elena, na makaramdam siya ng awa nang makita ang kalagayan ng kanyang ina. Sa kanyang huling lakas, kinaladkad ni Rafi ang kanyang ina sa paglalakad ng ilang kilometro pabalik sa Marangyang Subdivision kung saan nakatira si Elena. Dumating sila sa paglubog ng araw. Ang kanilang hitsura ay tulad ng mga pulubi. Nakilala sila ng security guard at tiningnan ng may pagdududa, ngunit nakiusap si Rafi na gusto lamang niyang makita ang bahay mula sa malayo. Nanatili sila sa kabilang kalsada. Madilim at tahimik ang bahay. Wala ang kotse ni Elena sa garahe. Ang hardin ay malinis, ngunit may isang bagay na nagpakalog sa mga tuhod ni Rafi. Isang malaking karatula ang nakapako sa bakod. Isang dilaw na karatula na may malalaking pulang letra. Ipinagbibili. Kontakin ang numerong X. Ang huling pag-asa ni Rafi ay naglaho. Hindi lamang sila pinalayas ni Elena, kundi binubura rin niya ang lahat ng bakas nila sa pagbebenta ng bahay. Wala na itong laman. Umalis na si Elena, dala ang kanyang tagumpay at kaligayahan. Iniwan si Rafi at ang kanyang ina na tuluyang nag-iisa sa isang malupit na mundo. Bumagsak si Rafi sa aspalto, niyakap ang mga tuhod ng kanyang ina at tahimik na umiiyak sa lilim ng bahay na minsan niyang hinamak. Para kay Elena, ang mga araw pagkatapos paalisin si Rafi at ang kanyang pamilya ay mga araw ng nakapagpapagaling na katahimikan. Wala na ang mga sigaw na humihingi ng kape sa umaga. Wala na ang malalakas na teleserye ni Mommy Pinti. Wala na ang mga reklamo tungkol sa pagkain o damit. Naging napakatahimik ng bahay na naririnig ni Elena ang pagtiktak ng orasan at ang bulong ng hangin sa mga puno sa hardin. Sa una, naging kakaiba ang katahimikan na iyon, ngunit unti-unti itong naging balabal ng kapayapaan na matagal na niyang hinahangad sa loob ng 5 taon. Ang una niyang ginawa ay linisin ang bahay, literal at metaparikal. Nag-hire siya ng mga propesyonal na nag-disinfect sa bawat sulok, itinapon ang mga natira ni Rafi at pinalitan ang mga kumot, kurtina at alpombra. Gusto niyang burahin ang kanilang amoy, ang amoy ng sigarilyo ni Rafi at ang matinding pabango ni Mommy Pinti. Nang malinis na, nakipag-ugnayan siya sa isang real estate agent. Nagpasya siyang ibenta ito, bagamat binayaran niya ito ng kanyang pawis. Napakaraming masasamang alaala sa mga dingding nito. Kailangan niya ng ganap na bagong simula. Naging mabilis ang pagbebenta. Sa loob ng 2 linggo, naibenta ang bahay sa magandang presyo, gamit ang perang iyon at ang kanyang ipon na ngayon ay buo. Bumili si Elena ng isang luxury penthouse sa sentro ng syudad. Mas maliit ito, ngunit mas moderno, na may mahigpit na seguridad. Mula sa kanyang bintana sa ika-13 palapag, makikita niya ang mga ilaw ng syudad, isang simbolo ng kanyang maliwanag na hinaharap. Umalad din ang kanyang karera. Nang wala na ang drama ng pamilya na nagpapagod sa kanya,
Nakapag-focus siya ng 100% sa kanyang trabaho. Ang malaking audit project na kanyang pinamumunuan ay isang matagumpay na tagumpay. Inangat siya ng kanyang mga boss sa senior partner na nagdala ng kumpanyang kotse, isang personal assistant, at mas mataas na suweldo. Nagbago si Elena ng estilo. Ang simpleng damit na ginagamit niya sa takot na magalit si Rafi kung bibili siya ng bagong damit ibinigay niya. Ngayon ay pinupuno niya ang kanyang aparador ng mga eleganteng designer suits. Ang kanyang mukha na dati pagod, ngayon ay kumikinang. Sabi ng kanyang mga kaibigan, mukha siyang 10 taong mas bata. Para kay Elena, ang diborsyo ay hindi isang pagkabigo, kundi isang operasyon para alisin ang isang malignant tumor na nagliligtas sa kanyang buhay. Ang diborsyo sa korte ay mabilis na proseso. Hindi kailanman nagpakita si Rafi sa mga pagdinig, kaya ang hukom ay pumanig kay Elena sa kanyang pagliban. Nang ibaba ng hukom ang huling hatol, hindi umiyak si Elena. Ngumiti siya ng may ginhawa, nagpapasalamat sa Diyos. Lumabas siya ng korte na pakiramdam ay magaan, na tila tinanggalan siya ng mga kadena sa kanyang mga paa. Nang gabing iyon, sa kanyang bagong apartment, habang umiinom ng tsaa at nagbabasa ng magandang libro, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Karaniwan ay babalewalain niya ito, ngunit may nagsabi sa kanya na buksan ito. Elena, si Rafi ito. Nagte-text ako mula sa cellphone ng isang estranghero. Pakiusap, tulungan mo ako. May sakit ang nanay ko. Natutulog kami sa kalye. Tumakas si Alex kasama ang pera namin. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Nangangako akong magbabago. Pakiusap, pabalikin mo kami. May natitira pa bang pagmamahal sa akin, sa iyong puso? Binasa ni Elena ang mensahe ng walang ekspresyon. Hindi siya nakaramdam ng awa o kagustuhang tumulong. Tanging pandidiri lamang sa pagkakita ng kanyang kapayapaan na naistorbo. Naalala niya kung paano siya iniwan ni Rafi na may mataas na lagnat para mangisda. Naalala niya kung paano itinapon ni Mami Pinti ang kanyang pagkain sa basura dahil medyo matabang. Naalala niya ang huling sampal. Pagmamahal, ang pagmamahal na iyon ay namatay. Pinatay ng kanilang mga sarili ng paulit-ulit, nang hindi sumasagot, nang may matatag na daliri, hinarang ni Elena ang numero at binura ang mensahe. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang syudad. Naisip niya na sa isang madilim na sulok ay umiiyak si Rafi sa kanyang kapalaran, ngunit hindi na iyon ang kanyang problema. Bawat isa ay responsable sa sarili niyang mga desisyon. Pinili ni Rafi na maging tamad at abusado nang nasa kanya ang lahat, at ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng pagiging talunan nang nawala na sa kanya ang lahat. Huminga ng malalim si Elena. Nilalanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Pakiramdam niya'y kumpleto siya, malakas. Narealize niya na hindi niya kailangan ng lalaki para maging masaya. Ang kaligayahan ay nasa loob niya. Nang gabing iyon, natulog siya ng mahimbing, walang bangungot. Alam niyang mas magiging maliwanag ang bukas, isang landas na malinis sa mga parasito, isang landas patungo sa tunay na kaligayahan na siya mismo ang lumikha. Ginawa niyang lakas ang sakit, at ang kanyang pinakamahusay na paghihiganti ay maging matagumpay, at masaya na ang pag-iral ng mga nanakit sa kanya ay tuluyang nawalan ng saysay. 1 taon pagkatapos, isang marangyang event hall sa sentro ng syudad ay maganda ang dekorasyon. Ngayon ang pagbubukas ng ika-5 butik ni Elena at ang paglulunsad ng charitable foundation na kanyang itinatag upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng gender-based violence.